na, nako-host na po. Purihin ng Diyos, magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po, Doc Roderick, at sa atin pong mga kapwa, mananampalataya at mga kamanggagawa ng Panginoon. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa pag-aaral dito po sa Pauline Epistles at nandito na po tayo sa Philippians. Dito po sa curriculum na ginawa po ni Doc Roderick, ah, ang atin pong tawag dito po sa group ng mga epistles na ito is Christological epistles na commonly kinikilala po natin sa traditionally as prison letters or prison epistles. Ano po, kung bakit Christological epistle po yung napili ni Doc Roderick kasi nakita po sa bagay lahat naman ng sulat ni Apostol Pablo ay Christ-centered. Pero dito talaga yung Christology ay mas lalo pong nahayag sa pagpapaliwanag po at sa pagsulat po ni Apostol Pablo sa mga iglesia na kanyang sinulat. Welcome po sa ating pong klase dito po sa Pauline Epistles. Tayo po muna ay manalangin. Sige po. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong dakilang katapatan. Salamat o Diyos sapagkat ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng pagkakataon para ang aming pag-aaral sa paaralan ng Biblia ay mas maging maayos, Panginoon, at sa kahit paanong paraan, O Diyos, ay kakaroon kami ng pagkakataon para masanay sa pagkatawag mo sa amin. Salamat, O Diyos, sapagkat itong nais mo na kami ay magkaroon ng tapat na pag-aaral sa iyong banal na salita, Panginoon, upang lalo kaming magkaroon ng katapatan sa pagtuturo ng mabuting balita mo at ng iyong dakilang kalooban sa mga taong ipinagkatiwala at ipagkakatiwala mo pa sa amin. Salamat po sa buhay ni Apostol Pablo. Tunay, O Diyos, na ang kanyang buhay ay ehemplo kung paanong siya ay lumakad sa dakilang kalooban mo. Isang paglakad na maari din po naming maging modelo kung paanong kayo, Panginoong Kristo, ang pinakadakilang modelo sa aming pong pamumuhay bilang mananampalataya. Dalangin po namin, O Diyos, na kung paanong naramdaman ni Apostol Pablo at ng mga taga-Pilipos ang pagmamahal mong ito na naging daan kung bakit minahal nila ng lubos ang isa't isa. Nawa, O Diyos, maramdaman din po namin yun. Salamat po, O Diyos, sapagkat naniniwala kami ng patnubay ng Banal na Espiritu Santo ang tutulong sa amin upang magawa ang pinakamainam at sa pag-aaral na ito, O Diyos, nihiling namin na patuloy naming makita ang aming sarili na kami ay isa sa iyong mga tinawag upang malubos din ang kagalakan po ng bawat mananampalataya at higit sa lahat ang kagalakan po ng inyong puso. Nangyaring palaging dakilang kalooban mo at sa lahat po ng aming gagawin sasabihin sa kabuuan ng pag-aaral na ito, ikaw lamang ang lubos naming maitaas, maparangalan at mapapurihan. Salamat po sa pribilehiyo makapaglingkod sa inyo, aming Diyos. Salamat po aming mabuting Ama sa kapangyarihan, pakikipisan, patnubay at pananahan ng banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin. Salamat po sa tagumpay, kaligtasang amin ang tinanggap. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos sa Philippians, a prison letter of joy and the Christ-centered faith. Ayon po sa mga historians, yan, ang lugar daw po ng Philippi ay mula sa isang maliit na Thracian village. So bago pa siya maging Philippi, si King Philip II ng Macedon, yung tatay po ni Alexander the Great, ang nakakita at nakapansin ng pagiging strategic ng site na ito. At ito pong Philippi ay napunta sa kamay ng imperyo ng Roma nung pagkatapos ng Battle of Pydna noong 168 BC. Yan. So ito pong Philippi naging Roman province po doon sa Macedonia noong 42 BC. So
Noong 356 o sabi ng ibang historians ay 360 BC, ito po ay yun yung panahon na pinalitan itong Philippi ng pangalang Philippi na mula nga po sa pangalan ng tatay po ni King Alexander the Great na si King Philip II ng Macedon. So, nagkaroon ng laban dito po sa Philippi at ang magkakalaban po ay yung si Octavian at si Mark Antony at natalo nila si Brutus at si Cassius at pagkatapos nga po na nagkaroon ng assassination kay Julius Caesar ayon po sa mga historians at nagkaroon ng victory ito pong laban na ito kaya ang Philippi po ay na-elevate sa status ng pagiging isang Roman colony at napailalim po sa kay Augustus at nagkaroon po ng colonial privilege ang Philippi na nagkaroon din ng pagkakakilanlan na ito po ay province ng Rome doon po sa Macedonia. Kaya nga po kung mapapansin po natin na ang Philippi bukod sa strategic siyang location, meron din siyang strategic hindi lang strategic, meron siyang great privilege galing po sa Rome kasi kapag ka ikaw ay lehitimong taga Philippi nung panahon na yon ay meron kang privilege na automatic maging kang Roman citizen. Yan. So, yun po yung konting background po nito. At nung 30 BC nga po, si Octavian, nung natalo ni Octavian si Antony and Cleopatra sa Battle of Actium, he sent further colonies from Italy to Philippi to make room nearer home for settlement of his own war veterans. So a Roman colony was a like little piece of Rome abroad. So yung lahat po ng nasasakop ng mga ng imperyo ng Roma ay parang nagiging nga pong probinsya na wala sa loob ng Rome, kundi nandun sa ibang lugar pero kinikilala na ito ay pagmamayari ng imperyo ng Roma. Yan. So, ito pong mga lugar na ganito, ina-adapt nila yung salita ng Rome, which is Latin. Yan. At meron pong pag-impose ng batas ng imperyo ng Roma sa lugar kung saan nakakasakop nga po sila. Pati yung administration, yung taxes, yung public life ay na-adapt ng mga lugar na yun. At isa nga po itong Philippi. At ayun po, yung privilege na ikaw ay maging Roman citizen. Mababasa po natin yung background ng sulat na ito sa Acts chapter 16 sapagkat ang Philippi po ay na church plant ni Apostle Paul nung kanyang second missionary journey. So si Apostle Paul po ay nagkaroon ng second missionary journey. Sa first missionary journey niya kasama niya si John Mark tsaka si Barnabas. Hindi ganong naging maganda yung impression ni Apostle Paul kay John Mark kasi in the middle ng mission trip nila sa first missionary journey, umuwi si John Mark sa kung anong kadahilanan hindi natin alam. Pero later on naman naayos din, 'di ba, yung nangyaring yun na gulo. At hindi naman siya actually gulo. Siguro disappointment lang sa part ni Apostle Paul kasi biglang ang iniwan sila ni John Mark. At sa second missionary journey, hindi na magkasama si Barnabas at si Paul. Ang kasama niya na si Silas, doon niya na rin nakasama yung ibang mga binanggit niya dito sa sulat katulad ni Timothy at ni Epaphroditus at ibang mga Jewish and Gentile Christians. So, ang background po at ang authorship natin dito sa Philippians, basahin ko po yun nandito sa ating slide. So Paul and Timothy are named as co-senders of this letter, Philippians chapter 1 verse 1, reflecting their close partnership in gospel ministry, and epistle was written during Paul's imprisonment, most likely in Rome, as reference in Acts 28 and supported by allusions to Praetorium and Caesar's household.
The letter is addressed to faithful church in Philippi, a prominent Roman colony in the region of Macedonia, a congregation Paul held with a particular affection and gratitude. Pagdating po Hindi ko lang. dito sa background sa authorship, ito yung pinakamasaya, no, na sinulat ni Apostol Pablo sa lahat ng kanyang mga nasulat na sulat. Yan, hindi katulad ng First and Second Corinthians, ng Galatians at ng iba pang mga epistle ni Paul na marami talaga siyang pagko-correct. 'Di ba? Ito po yung maiisip natin kung saan yung ibang mga sulat ay pinagsasabihan yung mga anak kinokorek, pinapagalitan, dinidisiplina. Ito, maiisip natin si Apostle Paul na parang ama, tapos yung Philippian church parang anak na kinakausap niya habang kalong-kalong niya. Yan. So yun yung feeling ni Apostle Paul habang sinusulat niya itong letter to the Philippians, ano po, to the Philippian church, sa mga taga-Filipos. So, ang sabi nga po ng sulat ni Apostol Pablo, ito daw po yung most affectionate, most joyful, and pastorally tender letters. Dito hindi gaanong mararamdaman yung pagiging tough ni Apostle Paul at alalahanin natin nakakulong pa si Apostle Paul ng time na to, pero punong-puno ng kagalakan yung puso niya ng time na sinusulat niya to. Punong-puno siya ng gratitude, ng confidence at palagi siyang naglo-look forward na makabalik doon. Ayon nga sa pag-aaral ng mga theologian, si Apostle Paul daw is around 4 years na nakulong kasama itong imprisonment na to. So, pagdating sa lugar ng pagkakasulat nitong ating pinag-uusapang epistle, merong mga argument na raise na itong mga sinulat nga po na itong pagkasulat nga ni Apostle Paul, may nagsasabi na ito ay sinulat daw sa Rome, may nagsabi na ito po ay nasulat sa Caesarea, 'di ba? So meron din po na mga nagsasabi na ito ay nasulat sa Ephesus. Pero mas tinatanggap ng maraming theologian na ito pong pagkasulat ng Philippians ay nasulat po ni Apostle Paul sa Rome. Ayan. So ito pong sulat ni Apostol Pablo, kasama niya nga po dito si Timothy. Si Timothy hindi naman nakakulong nakasama ni Paul, pero sinasamahan niya si Apostle Paul. Siya yung umaalalay kay Apostle Paul. Nabanggit din dito na nakakasama niya si Epaphroditus or si Epaphras. Yan. At dito sa Philippians, sa Epistle of Paul to Philippians, makikita natin dito yung paulit-ulit na encouragement, paulit-ulit na thanksgiving. At yung encouragement din na magkaroon ng pagbabate, pagkakaisa, encouragement na magpatuloy sa pananampalataya, encouragement na magkaroon ng kapakumbabaan. So yun po yung makikita natin paulit-ulit na ine-emphasize ni Apostle Paul dito sa sulat niyang ito. Yan. So, nung time na to, si Apostle Paul ay nakakulong nga at talagang matindi yung paghihirap niya. Pwedeng ito na yung last na kanyang pagkakakulong, pwede na siyang ipapatay. 'Di ba? Pero hindi naman nagadagad siya. Ipinapatay after nitong pagkakulong na to. Looking forward si Apostle Paul na siya ay makakalaya sa pagkakakulong na yon at makakabisita ulit siya sa mga iglesia na pinagkatiwala ng Panginoon. Hindi lang sa Philippi, ano. So, ine-emphasize din ni Apostle Paul dito sa sulat niya sa mga taga-Filipos na ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lang natin o mag-uugat, meron itong pundasyon sa Panginoong Hesukristo. Kung paanong nauunawaan din nila ang mabuting balita, yung kanilang partnership at yung blessed hope na kanilang tinatanaw.
So, ayan po. So, ito pong Philippian church ay ah, talagang na church plant ni Apostle Paul. Ayan, talaga pong ito yung na church plant ni Apostle Paul. Ito po ay isa sa major city ng Macedonia, pero hindi ito yung hindi ito yung parang pinakasentro. Ayan. Ito po ay located sa northern Greece at Roman colony nga na merong strong military and political significance. Yan, nabanggit na natin kanina yung historical background nitong ng Philippi, kung paano ito ay naging kasama o colony ng imperyo ng Roma. At mahalaga itong Philippians kasi makikita natin dito yung strong language tungkol sa citizenship, loyalty, yung honor, yung humility, public conduct, and allegiance to Christ. Sa Philippians chapter 3 verse 20, kung tulutan niyo po akong basahin ang banal na kasulatan, Philippians 3:20, ang sabi po dito, subalit sa kabilang dako tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula roon ay mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas. So in-emphasize po dito yung pagiging citizen ng mga Kristiyano na citizen tayo ng langit. At kung may nakakaalam ng napakagandang pribilehiyo ng pagiging Roman citizen, walang iba kundi ang isang mamamayan ng Philippi. Ang isang mamamayan ng Filipos. Kapag ka ikaw ay Roman citizen, marami kang benepisyo na nakukuha. Yan, ah, bukod sa pagbabayad ng tax, yung protection, yan, napakahalaga niyan. Yung batas na mas papanig ka agad sa'yo. Pero ipinakita ni Apostle Paul na higit pa doon sa pagiging Roman citizen, ang citizenship ng mga mananampalataya kasi hindi tayo mamamayan ng lupa lang, kundi mamamayan tayo ng langit at nakapailalim tayo sa kaharian, sa paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. So ang Panginoong Hesukristo ang talagang pinakamataas na Panginoon, pinakadakilang Panginoon sa lahat ng Panginoon. So yung privilege na yun ng pagiging Kristiyano, yun yung ine-emphasize ni Apostle Paul. At tulad nga po ng binanggit ko kanina sa Acts chapter 16, makikita natin doon kung paano ang Philippine Church ay na church plant sa pamagitan po ng second missionary journey ni Apostle Paul. At isa nga po doon sa mga unang mga mananampalataya kasi usually kapag may 10 kalalakihan na mayroong pamilya, ano po, ay nagsama-sama, nagkakaroon na sila ng parang maliit na sinagoga. Pwede na silang magsama-sama para manalangin. Pero sa Philippi, hindi ganun. Diba, mayroong mga babae na mga nagkakasama-sama at sila yung nagkakaroon ng ganitong klaseng gawain. At hindi gaanong marami yung mga Hudyo sa panahon na pumunta si Apostle Paul na nagpapahayag ng tungkol sa Panginoong Kristo at tungkol doon sa gawaing Hudaismo sa Philippi, hindi katulad doon sa Galatians, sa Corinthians, sa Corinth, sa Galatia. So, dito sa Acts chapter 16, makikita natin dito sa verse 11, yan yung kwento ni Lydia at yung pagkakulong nila Apostol Pablo, yan. Yung pagkakulong nila Apostol Pablo dahil sila ay nagpalayas ng demonyo doon sa isang babaeng inaalihan ng masamang espiritong ginagamit ng mga tao para kanilang pagkakitaan, 'di ba? At doon sa kulungan, si Pablo at si Silas ay nagpuri sa Panginoon at alam naman natin, lumindol, pawala yung mga bihag, pero higit sa lahat ng himala na ginawa ng Panginoon ay yung
naligtas ang sambahayan ng Philippian jailer na nagbabantay sa kanilang muntik ng magpakamatay. So, ganun nagsimula, di ba? Ganun nagsimula yung church sa Philippi. Isang babae na businesswoman na nagtitinda ng purple cloth nung unang panahon. Bibihira lang yung mga tao na nagkakaroon ng mga may kulay na tela. Hindi po katulad sa panahon natin ngayon. Kahit anong kulay ng tela, kahit anong klaseng tela, pwede nating masuot, kahit anong estado ng buhay. Pero nung unang panahon, tanging mayayaman lang po ang nakakabili ng ganitong klaseng kulay ng mga tela. Lalo po itong purple cloth. Kaya itong si Lydia ay kita naman natin sa description sa kanya at nag-a-assume tayo na siya ay hindi lang basta ordinaryong citizen sa Philippines. Mayaman itong si Lydia. Pero ang Diyos kumilos sa kanya at na-transform yung puso niya at siya yung isa o kauna-unahan na mananampalataya ng Panginoong Kristo doon sa Philippi at yung sambahayan niya. Siyempre, kaya nga palaging sinasabi you and your household, 'di ba? Yung salvation kasi nung na-save yung isang tao, siyempre hindi siya pupunta sa ibang tao, talagang sa bahay nila share yung gospel at yung household nila ay nagpapabautismo para tanda ng public confession na sila ay tagasunod ng Panginoong Kristo. Yan, at sabi ng ibang theologian, maaari daw na yung kanyang bahay ang isa sa mga unang naging meeting place ng mga Kristiyano. Yan, at yung slinger nga po dun sa Acts chapter 16, diba? Paulit-ulit kasi itong babaeng to, itong inaalihan ng masamang espiritu at sinasabing sila Apostol Pablo daw ay lingkod ng Diyos, diba? At itong si Apostol Pablo ay kumbaga nairita na siya dun sa ginagawa ng babae. Kaya kaya kanyang nirebuke na yung masamang espiritu. Hindi naman nairita na nagalit o nainis lang na kundi talagang kalooban ng Panginoon yon na siya ay mapalaya. So gusto ko basahin lang yung part na yun. Sabi dito, isang araw nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin, sinasapian siya ng masamang espiritu kaya siya ay nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga ito ay lingkod ng Diyos, lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas, di ba? Ayan, tuloy po tayo. Bakit pinahihinto ng Panginoong Kristo yung mga demonyo kapag nagsasabi ng tungkol sa kanya? Kasi hindi naman ah, hindi reliable yung dila ng mga demonyo dahil sila ay likas na sinungaling. Kaya kahit ang sinungaling, kapag nagsasabi ng totoo, may mga tao na hindi pa rin naniniwala. 'Di ba? Pero ang mga demonyong to, kaya sila nagko-confess ng ganun, hindi dahil may pananampalataya sila na maliligtas sila. Natatakot sila kasi alam nila na si Jesus Christ lang ang mayroong kapamahalaan para itapon na sila doon sa impyerno. Kaya tanda natin yung lalaking inaalihan ng legions. Sabi ng demonyo ng legions na nandun sa lalaking yon, na nandun sa tomb, sa Gerasin. Lipat mo na lang kami sa mga baboy. 'Di ba? Kasi natatakot sila sa authority na meron si Jesus. So itong babaeng to, sinasabi niya kung sino si Apostol Pablo, si Silas,
At ang sabi dito, marami ng araw na ginagawa niya yun, kaya nainis na si Pablo, 'di ba? So, hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng yan at noon di lumabas ang espiritu. So, nagalit yung mga amo ng bata kasi hindi na makapanghula yung batang babae, wala na yung masamang espiritu. At alam naman natin na yung ginagawa ng mga evil spirits na yan ay hindi galing sa Panginoon. Though, pwede silang mag-predict ng ilang mga bagay pero hindi nila alam. Wala silang foreknowledge, 'di ba? So deceiving yung ginagawa ng mga demons na ito. At ginagamit nilang medium yung katawan ng babae at nakakalungkot, pinagkakakitaan ito ng ibang tao. So nung unang panahon, normal lang mga babae pinagkakakitaan sa iba't ibang paraan at ibang kaso lang nga lang itong sa batang babae na ito o kabataang babae, 'di ba? Kasi ang kanya ay inaalyansa ng masamang espiritu at ginagamit yung kanyang sitwasyon na yun para mag-take advantage, manghula siya at pagkakitaan yung kanyang panghuhula. So, nung unang panahon, prostitution, yun yung kadalasang pinagkakakitaan ng mga babae na, na nandito lalo sa mga Gentile na lugar. Nagalit yung mga tao, nagalit yung mga tao na nakikinabang sa babaeng 'to kaya ipinakulong nila si Apostol Pablo. Hindi lang pinakulong, pinabugbog, pinahugupit, 'di ba? At after nun, nung pangyayaring yon ay yun nga, yung Philippian jailer, na-encounter niya ang Diyos sa pamagitan ng himala na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Pablo at ni Silas. Biro niyo, nakakulong sila, tapos nagwo-worship sila kay Lord, at masaya sila kasi nakulong sila hindi dahil gumawa sila ng krimen, karangalan sa kanila dahil nakulong sila alang-alang sa pagsunod sa Panginoon at pinalaya sila ng Diyos physically sa kulungan. Pero ang napakagandang makita natin dito ay ang masigit na pinalaya ng Panginoon ay yung Philippian jailer. Kasi pinalaya siya sa kanyang makasalanang pamumuhay at pati yung pamilya niya ay iniligtas din ng Panginoon. Kaya nga, mababasa din natin dito sa Acts chapter 16, kinaumagahan, inutusan ng pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya sinabi ng bantay sa bilangguan kay Pablo, iniutos po ng mga pinuno, palayain kayo, lumabas na kayo at umalis ng mapayapa. Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, pinahagupit nila kami ng hayagan at pinabilanggo ng hindi man lang nilitis. Gayong kami mga mamamayang Romano at ngayon ay palihim kaming palalayain, hindi maaari sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Ayun, 'di ba? Nung pinapalo sila, hinahagupit sila, hindi nila sinigaw, "Oh, mga citizen kami ng Roma, wag niyo kaming gantuhin," 'di ba? Hinayaan nila 'yun kasi alang-alang sa Panginoon. Pero nung sila ay papalayain na sa kulungan, kung bakit nila binanggit na sila ay citizen of Rome kasi palihim silang palalayain. At kailangan maging accountable yung mga nagpakulong sa kanila. Kasi mali talagang ginawa sa kanila. Dahil ipinakulong sila ng walang due process, 'di ba? Kaya mahalaga yung alam mo yung batas. Alam mo yung privilege mo, yung pagiging citizen mo, alam mo kung ano yung kaakibat na pribilehiyo sa mga ganong pagkakataon. At kung bakit din ginawa ni Apostol Pablo yun, kasi baka pag akalain o ipagkalat na sila ay tumakas lang sa kulungan. So, ipinakita in broad daylight na sila ay pinapalaya at talagang pinagtibay na sila ay hindi nagkasala sa batas ng Imperyo ng Roma at kung kanino man, 'di ba? So, napakaganda nito at ito'y patotoo. Kaya ang sabi dito, pumunta sila sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. O biruin niyo 'yun. Nag-sorry pa yung mga tao sa kanila. At ang sabi dito, inilabas sina Pablo at si Silas, pinakusapang lisanin ng lungsod. Pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbili na nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. 'Di ba? So yun yung ano.
Yun yung church planting experience ni Apostle Paul at ni Silas sa Philippi. Tayo kaya, ano yung experience natin nung first time na tayo ay nagkaroon ng outreach o Bible study o missionary journey sa isang lugar? Na-persecute ba tayo katulad ni Apostle Paul? 'Di ba? Siyempre hindi pa natin nararanasan yun. Ilan siguro, pero hindi yun nagpahinto para hindi magpatuloy sa paghahayag ng mabuting balita si Apostle Paul at si Silas. So, yung relationship ni Apostle Paul sa Philippian Church ay grabe, talagang sobrang ramdam na ramdam natin kung gaano siya kasaya. Ilang beses, ang daming beses niyang binanggit kung yung word na joy, rejoice, nagagalak, magalak, di ba? Grabe, ang daming beses talaga niyang binanggit yun. Kaya kakaiba yung pag-appreciate ni Apostle Paul. Hindi lang dahil ang Philippian Church ay nagbibigay ng support sa kanya financially. Hindi lang yun. Kasi nakita niya kung paano ang Philippian Church ay naging faithful din sa Panginoon, lalo sa mabuting balita. Kaya yung koinonia o yung fellowship, yung partnership, yung participation ay na-emphasize dito sa sulat ni Apostle Paul. Sabi sa 1 verse 3, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Ako ay nagagalak tuwing ako ay nananalangin para sa inyong lahat dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Patitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Kristo. Ito, ang tindi nito, sabi ni Apostle Paul, kayo'y laging nasa aking puso. Di ba? Grabe yung affection, grabe yung kanyang connection dito sa Philippian Church. At sa mga taga-Filipos na mananampalataya, talagang andun yung longingness niya na makabalik doon, maka-fellowship sila, mabisita sila, kumustahin sila. Hindi lang to basta pagkakaibigan. Hindi lang to friendship. Ito yung totoong fellowship, 'di ba? Kasi pwede nating maging kaibigan ng halos lahat ng tao pero yung mga malalapit lang sa atin, yun lang yung talagang magkakaroon tayo ng term na fellowship, 'di ba? Sabi nga dun sa sulat ni Apostle Paul, yung partnership nila sa gospel. Yan. Wait lang po. Babasahin ko lang po yung chat. Pastor, ano po na books at chapter yung binasa niyo po? Ano po, Philippians chapter 1 verse 3 to 7-8. Pasensya na po, hindi ko agad na-quote na ano lang po ako sa pagsasalita. Napatuloy ko lang. So, sa Philippians chapter 1 verse 3 hanggang 7a, makikita po natin doon yung pagbanggit ni Apostle Paul ng mga salitang to. Yung mga chapter, halos nga yung buong chapter 1 talagang andun yung pag-express ni Paul doon sa overwhelming joy niya sa Philippian church. At nakita niya kung paano naging faithful talaga itong church na to. Hindi lang sa giving, kundi sa paglakad sa pananampalataya. Bilang lingkod ng Diyos, yun yung nagpapasaya talaga sa atin. Masaya kapag nakakaranas tayong tumanggap ng suportang pinansyal kasi kailangan naman talaga natin yan. Ang mga pastor, ang mga lingkod ng Diyos, misyonero, ebanghelista, yan, tao rin tayo, kumakain, di ba? Natutulog, nagdadamit, kaya natural na meron tayong pangangailangan. Kaya itong si Apostle Paul, nakita natin na kapag kailangan niyang trabaho, nagtatrabaho siya, kapag may enough na support na pinadala ang church, particularly ang ang Philippians ay mas nakafocus siya sa gawain. At pero higit sa lahat, kapag nakikita ng isang lingkod ng Diyos, ng isang mananampalataya o mga mananampalataya ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, hindi talaga magkamaliw, magkamayaw yung yung galak sa puso ng isang lingkod ng Diyos na makita
ang mga mananampalataya ay nagpupunyagi at nagpapakatatag sa Panginoon. Yan. So ito po yung date, yung setting ng letter. Nabanggit na natin yan kanina. Ah, na yung date nga po na ng pagkasulat dito sa Philippians ay argumentatively 60 to 62 AD. So wala naman talagang nakakaalam ng exact date, 'di ba? Pwede lang tayo mag-speculate ah, base sa ah, paraan o yung carbon dating system na ginagawa para alamin kung gaano katagal na yung earliest manuscript na nakikita. At syempre yung mga contemporary historical occurrence, doon tayo nagbabase sa date of writing. So most likely 60 to 62 AD nasulat itong Epistle of Paul to the Philippine Church. So si Apostle Paul, syempre siyang author, walang ano diyan, walang kaso. Mapapansin nyo sa lahat ng, mapapansin po natin sa lahat ng sulat ni Apostle Paul, palagi siyang gumagamit ng pattern po na yan. Kasi yan yung parang formal na pagsulat ng unang panahon. AB pattern, papakilala kung sino yung sender, papakilala kung sino yung recipient, tapos merong parang pagbati, yung greetings or yung prayer na nandoon sa first part. So, basahin ko lang po yung first part po ng sulat ni Apostle Paul sa Philippians. So, Philippians chapter 1 verse 1 to 2. Mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Kristo Jesus para sa mga taga-Filipos na mga hinirang ng Diyos at sumasampalataya kay Kristo Jesus. Gayon din sa mga taga-pangasiwa at mga tagapaglingkod. Yun. So makikita natin yung sender, yung author, syempre, o yung writer ng letter na to, si Paul at si Timothy. Yan, talagang si Timothy ay kanyang sinama dito kasi talagang kaakibat naman ni Paul palagi si Timothy. At pinakilala nilang sarili nila na mga lingkod ni Kristo Jesus. Kung mapapansin po natin, ibang-iba yung pagpapakilala ni Apostle Paul dito sa ibang letter niya katulad dito sa Galatians mula kay Pablo, hinirang na apostol, 'di ba? So yun yung paraan niya sa pagpapakilala Pero dito po sa Philippians, mapapansin natin na ang pakilala ni Apostle Paul sa sarili niya at kay Timothy, lingkod ni Hesukristo, 'di ba? Grabe ang pagpapakilala ni Apostle Paul, hindi niya na kailangang mag-set ng ng foundation ng kanyang apostleship o ng kanyang calling. Sabi nga sa Greek language, Paulus Kai, Timotheos, Duloy, Kristo Iesu. Ano po? So Paul and Timothy, servants of Christ Jesus. 'Di ba? Duloy, dulos, 'di ba? Sinabi dito, siya ay lingkod, siya ay alipin ng Panginoong Kristo. Na tayo din ay ganun. Sabi yung humility ng pagpapakilala ni Apostle Paul sa kanyang sarili. Kasi dito, hindi siya nag-a-address ng ganitong klasing mga matitinding conflict. Yung mga nagdaang kasing sulat po na pinag-aralan natin, matitindi po yung nangyari doon na pag-pollute sa isipan ng mga mananampalataya sa mabuting balita na tinanggap nila sa Panginoon at madadaanan din naman natin yan. Pero di gaanong na-emphasize dito, no?
na may mga Judaizers dito sa Philippian Church. Pero palaging pinag-iingat pa rin ni Apostle Paul. Kahit nga sa Ephesians, ito yung introduction niya. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo. Di ba? Kasi may mga corrections din si Apostle Paul dito sa Ephesians. At nabanggit nga natin nung nakaraan sa lecture doon sa Lycus Valley na itong mga sulat na ito ay dinidistribute din sa ibang mga churches sa Macedonia. So, para mag-circulate. Pero itong Philippians na to, yung letter ni Paul sa mga taga-Filipos, personal ito. Feeling ko hindi lang ito basta-basta circulating letter. Personal letter ito ni Paul sa kanila. So, prison epistle itong Philippians na nasulat kasama ng Ephesians, Colossians, saka Philemon. Sabi ng mga theologians at ilang mga Bible scholars na ito daw pong mga sulat na ito kaya medyo mayroong konting similarities, lalo yung Ephesians, yung Galatians, saka Colossians, halos medyo magkakahawig yung content nila kasi nga yung ilan dito ay circulating letters. Ano po? At nasulat ito halos sa parehong pagkakataon na sinulat ni Apostol Pablo yung ibang mga prison epistles nung siya'y nakakulong. At ganun din yung Philemon. Yung Philemon ay personal letter ni Apostle Paul sa isang kamanggagawang ang pangalan ay Philemon. So, kahit na prisoner si Apostle Paul, mas nag-dominate pa rin yung tono ng kanyang sulat sa mga taga Filipos, hindi lungkot pero saya at yung hope niya dun sa gospel. Yan. So, nabanggit na natin kanina yung place of writing na mas binigyan nga ng pabor yung sa Rome. At may mga ilan namang pag-aaral dyan. Sabi nila sa Ephesus nga daw. At yung iba sabi sa Caesarea Maritima. Pero, yun, mas binibigyan ng uh, mas malaking pagtanggap ng theological community yung Rome na lugar kung saan nasulat ng siya ay nakulong doon. And ito yung central theme ng book ng letter ni Paul sa Philippians. Book ang tawag natin ngayon pero dati hindi naman to book. Epistles ito. Nasanay na lang tayo ngayon na book kasi kasama na siya sa Bible na compilation of books. Pero ito ay epistles. Ito ay nabanggit na naman natin kanina. Yung thanksgiving and gift, humility and perseverance, rejoice in Christ, tsaka Christ as supreme treasure. Pagdating po sa outlines ay ito, mga ilan lang naman na area ng outline, yung prologue, pattern of Christ-like humility, pursuit, partnership in the gospel, Christ's humility as pattern and example, pressing toward the goal, yan, at yung prayer and the peace in practice. So, yung ano po, yung outline nito, makukuha po natin yung detail ng outline ng chart. Kapag po tayo ay kumuha ng copy ng book kay Dr. Roderick. Yan, mas marami po doon talagang nandun yung detail ng chart, ng outline at kung kukuha po kayo ng AI assisted learning system ng Pauline epistles ay marami din kayong matututunan din po doon na hindi ko po nabanggit dito sa video. Kaya yun po yung maganda. Pwede nating i-take yung opportunity, yung privilege na meron po tayong ganong learning system na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, ang mabuting balita ay hindi napigilan kahit meron pong matinding paghihirap na nararanasan ng isang mananampalataya. At ito po ay pinatunayan sa buhay po ni Apostol Pablo. Diba? Kahit po si Apostol Pablo ay ilang beses hinagupit, ilang beses pinahirapan, ilang beses na nakulong, hindi ito naging hadlang para hindi siya sumunod sa Panginoon. Ito yung nagsilbing patotoo niya
na yung tinanggap niya, ito na yung pinaka mahalaga sa lahat. Ayan. Ayan po. So, ang isa sa key doctrine po dito sa ating pinag-aaralan sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos ay yung joy in Christ. Yan, yung kagalakan po sa ating pong Panginoong Kristo. Wait lang po. Yan. Yung kagalakan po ng isang mananampalataya sa Panginoong Kristo. Sabi nga dito sa ating pong slide, basahin ko po. Rejoice in the Lord always. Philippians chapter 4 verse 4. Joy in Philippians is not rooted in favorable circumstances but in Christ Himself. Paul writes from prison yet overflows with rejoicing, demonstrating that true joy is a theological conviction, not an emotional reaction. This joy becomes a witness to the watching world and source of strength for believers enduring suffering. Diba? Pag ginagamit natin sa church yung verse na yan, parang ang dali lang yan basahin. Pero kapag paulit-ulit nating binasa, mapapatanong tayo kung kaya ba natin talagang magalak. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 4 sa Tagalog, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Yan. So naka-emphasize dito, rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. 'Di ba? Hindi sinabi dito ni Apostle Paul, magalak tayo kapag may dahilan tayo ng kagalakan dahil na-promote tayo sa trabaho, bagong kasal, sinagot ka ng iyong nililigawan, 'di ba? Hindi 'yan eh. Sinabi ni Apostle Paul na magalak tayong palagi sa Panginoon. At ito yung paulit-ulit na ine-emphasize sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano na kung dumaraan tayo sa pagsubok, isipin natin na ang pagsubok pansamantala lang. Ang paghihirap, hindi yan habang panahon. Ang lahat ng pasakit, lahat ng problema, lahat ng mga bagay na nagdudulot ng alalahanin natin sa mundong to, dito lang yun. Pero pagka ikaw ay nasa Panginoong Kristo dahil mamamayan ka ng langit, lahat ng bagay na nandito iiwan natin. Pero dadalhin natin ang pinakamahalaga. Ito yung kaligtasang tinanggap natin sa Panginoong Kristo. Kaya nga, mababasa po natin dito sa Philippians kung paanong binanggit ni Paul yung credential niya 'di ba? Sabi ni Apostle Paul dito, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip ni naman na siya ay may katwiran, umasa sa ganitong mga bagay, ito po yung sa kagawian ng mga Hudyo kasi binanggit din po dito yung pagtutuli, 'di ba? Laking issue sa mga sulat ni Apostle Paul yung pagtutuli, hindi lang dahil sa kagawian na yun, kundi dahil sa ini-impose ng mga Judaizers ng tradition. Kasi para sa kanila, sa mga Judaizers, bago ka maging Kristiyano, dapat ikaw ay magpatuloy muna para maging tanda na ikaw ay parang naging kabilang sa mga Hudyo at pagkatapos noon saka ka magiging ganap na Kristiyano. Pero hindi yun yung tinutukoy ni Apostle Paul, 'di ba? Sabi ni Apostle Paul dito, yan, ako'y tinuli sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang at ako'y isang tunay na Israelita buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreyo. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang Pariseo, 'di ba? Grabe yung credential ni Apostle Paul. Kung sa pagiging masugid sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Pero ito yung ultimate motivation ni Apostle Paul. Sabi niya dito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. At pagka pinagpatuloy natin yung pagbasa hanggang verse 11, ang sabi po dito, ang lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan
at tinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Ito po ay sa chapter 3 ng Philippians. Ano po? At lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makabahagi sa Kanyang paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin muli mula sa kamatayan. Grabe na po. Grabe yung pagtrato ni Apostle Paul sa tinanggap niya sa Panginoon. Yung pribilehiyo na maging anak ng Diyos, maging citizen ng langit. Hindi niya inangkin na inaring kayamanan ng anumang mga bagay sa mundong to. Bagkus ang tiningnan niya kung ano yung kalalagayan niya sa Panginoon. Kaya ito yung isa sa central theme and doctrine na ine-emphasize ni Apostle Paul dito sa sulat niya sa mga taga-Filipos. Magalak kayo, palagi kayong magalak. Dumadaan kayo sa pagkakasakit, magalak kayo. Dumadaan kayo sa paggaling, magalak kayo. Dumadaan kayo sa pag-iikaos, magalak kayo. Dumadaan kayo sa labis-labis na pagpapala, magalak kayo. Dahil ang ating kagalakan ay nakapaloob sa Panginoong Jesucristo. 'Di ba? So ito po yung ine-emphasize ni Apostle Paul. Kaya ito yung primary purpose ni Apostle Paul na makita lalo ng Philippian church kung ano yung katatayuan nila sa Panginoon. Yan. Ito po. Ayun, lumipat na. Ayan. Ang isang tinuturo din po sa atin ni Apostle Paul sa kanyang sulat dito sa Philippians ay yung Christ-like humility. Yan, yung sabi dito, imitate Christ self-emptying, kenosis. Humility as model for every believer. Humility as the foundation of unity and service within the body of Christ. Christ's exaltation by Father follows voluntary humility, the divine pattern. So, yung kenosis na tinatawag o yung pag-empty ni Jesus Christ sa kanyang sarili. Ang ibang katuruan, merong ganyang itinuturo na pag-empty. Ano, sabi nga dito sa chapter 2 verse 5 hanggang 11 yun pag binasa natin, pero pwede naman na sa isahin lang natin yung mga verses. Sabi dito, kahit taglayin niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang ilipin at pinanganak siya bilang tao. So sa verse 7 po, dito po natin makikita yung word na emptied, ano po, sa strong, sa Greek, ang nakasulat po dun is ekenosen, at yung idea po nun is kenosis. Yan. To empty. Ano po? So, ang ibig sabihin po nun ay to neutralize, to falsify, to abase. Yan yung ibig sabihin po ng kenosis. Pero hindi po yung katulad ng meditation na nakikita natin sa kung saan saang mga kagawian na empty your mind. 'Di ba? Hindi ganoon. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi niya rin hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Ano? Hindi niya inalis ang pagka-Diyos tapos naging tao siya. Meron po tayong tinanggap na doktrina na ito po ay pinagtibay ng church councils ng unang panahon, ng tawag natin ay hypostatic union, that Jesus Christ is fully God and fully man. Hindi po 50% na tao at 50% na Diyos. Hindi rin siya, hindi natin pwedeng i-categorize na 100% na tao at 100% na Diyos, kasi magiging 200% si Jesus. At makikita natin yung disconnect ng kanyang
ah, hypostatic union, yung kanyang ah, human nature at yung kanyang divine nature. So, hindi ibig sabihin na human nature si Jesus ay meron na rin siyang inherent sinful nature, di ba? So, binanggit kasi dito sa English version, emptied himself the form, but emptied himself, taking the form of a servant, being made in human likeness. So, kung babasahin po natin sa English version, yung verse 6, who existing in the form of God, so yung morphe, who existing in the form of God. So, ibig sabihin, andyan, ito na yung kalalagayan ng Panginoong Kristo. Pag binalikan natin yung Book of John at pinag-aralan na rin natin dito sa MBS yun, nandun po sa ating MBS YouTube course, yung John in depth. Yan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ein arche, ein hologos, kai hologos. So yung John chapter 1 verse 1, pinakita po doon na si Jesus Christ ay nandyan na kasama ng Ama, at kung ano ang Ama ay ganun din si Jesus. Siya ay Diyos. So, pagdating sa kenosis, ano po, hindi niya ipinantay yung sarili niya nung siya'y nagkatawang tao, hindi niya ipinantay yung sarili niya sa pagiging Diyos, bagkus yung form of a servant, ito yung kanyang idinagdag sa kanyang divine nature. Yan. Pastor, paano natin maababahagi with regards to God, says 100% God and human? Ang traditional term po na ginagamit ng mga theologian is fully God and fully man. So, Jesus Christ is fully and truly God and fully and truly human. Pero pagdating sa humanness ni Jesus Christ, hindi siya sinful in terms of having inherent sinful nature. Ano po? So, yun yung kaibahan kasi si Jesus Christ ay siya yung second o tinawag din po na last Adam. Sapagkat ang unang Adan, siya ay tao na nung nilikha ng Diyos pero wala siyang sinful nature. Nagkaroon lang si Adam ng sinful nature pagkatapos ng pagbagsak sa kasalanan doon sa disobedience sa kalooban ng Panginoon. So ganun din po si Jesus Christ, naging tao ang Panginoong Kristo, John chapter 1 verse 14. Ano po? Pag binasa natin, yun yung supporting verse po dito sa pagkakatawang tao ng Panginoong Kristo. Ang sabi po dito sa 1 verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin, nakita ang kalwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama, siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So, ang Panginoong Kristo, naging tao rin siya. Siya ay naging tao sa pamagitan ng pagkakatawang tao sa kapanganakan ng Panginoong Kristo sa pamagitan ng isang berhen. Ano po? At nung pinanganak ang Panginoong Kristo, siya ay meron ng human nature, pero hindi siya pinanganak na merong sinful nature. At sabi nga ni R.C. Sproul, hindi qualification ng pagiging tao ang pagkakaroon ng kasalanan. Ang pagiging tao ay sa pamagitan ng paglikha ng Panginoon. Ang sinful nature ay nagmula after ng tao mag-disobey sa kalooban ng Panginoon. So yun yung kaibahan ni Jesus Christ. Kahit si Jesus Christ ay nandun sa form ng isang tao na alipin o makasalanan, ang Panginoong Kristo ay hindi nagkasala. Ano po? At wala siyang kasalanan. Bagkus ang Panginoong Kristo nga inako niya yung kasalanan na dapat tayo ang mapaparusahan. Kaya nga sabi po dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling maging kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin at ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kung mapapansin niyo po, sa timing ni Lord, 'di ba? Sa perfect time ni Lord,
Kasi naniniwala tayo na yung fulfillment ng promises ni Lord, nangyayari talaga yan according dun sa timeline, sa perfect time na inilaan ng Panginoon. Kaya si Jesus Christ ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng katauhan, hindi ng isang Roman citizen, 'di ba? Pwede naman si Jesus Christ maging Roman citizen nung time na 'yon, 'di ba? Kasi una, ang citizen ng Roma ang may kakayahang magpataw ng batas ng pagkamatay sa pamamagitan ng kaparusahan, ano po, pag kamatay sa pamamagitan ng kaparusahan ng pagkakapako sa krus ng Kalbaryo, ano, or sa krus. Yan. So, yung crucifixion, yun yung naging pinaka ultimate punishment ng Roman Empire noong time na yon. At ang mga Roman citizen, hindi sila pwedeng mamatay o parusahan sa ganung klasing pagpaparusa. Pero ang mga Hudyo at ang ibang mga lahi na hindi sakop ng imperyo ng Roma at hindi citizen ng Rome ay pwede. Kaya si Jesus Christ, ano po, ipinanganak sa pamagitan ng kapanganakan ng isang berhen, ano po. At ito ay bunga ng propesiya, ito ay fulfillment ng prophecy at sa linya ng Haring David. At ang Panginoong Kristo ay ipinako sa krus dahil hindi siya Roman citizen. Kung mapapansin natin si Apostle Paul, yung kanyang punishment nung siya ay in-execute ay hindi through crucifixion. Si Peter, yung kanyang uh, pagkamatay, yung pag-torture sa kanya ay crucifixion din, pero iba, pabaliktad yung kay Peter. So mapapansin natin na kahit dito sa ginagawa ng Panginoong Kristo na to, na pag-fulfill doon sa redemptive plan ng Diyos, ito po ay naaayon sa napakagandang pag-orchestrate ng Panginoon. Napakagandang yung paggawa ng Diyos, kumbaga parang na-architect ng Panginoon kung paano ililigtas tayo. At kasama doon yung suffering. Kasama doon yung humility, kahit hanggang dun sa death on the cross. Kaya ina-encourage tayo ni Apostle Paul at lalo na yung mga taga Philippi na gayahin natin ang Panginoong Kristo, na hindi niya tiningnan yung sarili niya na ako ay Diyos, ito ang aking authority, bagkus siya ay nagpakumbaba. Pero every time ina-exercise ni Jesus yung kanyang authority, nakikita natin kung paanong ipinapakilala niya ang sarili niya na siya ay Diyos, di ba? Katulad sa kasama niya yung mga disipulo, nung sila ay nasa bangka, sa pagiging tao ni Jesus, natutulog siya, di ba? Pero sa kanyang pagiging Diyos, pinahinto niya yung unos. So makikita natin doon yung hypostatic union ng ng nature ni Lord, yung dual nature. Hindi dalawang katauhan, kundi yung nature na yon ay nasa Panginoong Kristo, yung fully God and fully man. Yan. So pag-i-explain po natin yon, pwede natin gamitin yung term po na yon. At hindi hinubad ni Lord, ni Jesus, yung kanyang pagiging Diyos. Ano po? Ito ay parang na-veil lamang sa pamagitan ng kanyang human nature. Pero nakita naman natin na dun sa resurrection, yung glorified body ni Jesus, talagang ang lahat ng karangalan ay tinanggap ng ating Panginoong Kristo sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa bilang nag-iisa tanging anak ng Diyos, sapagkat pinagtagumpayan ng Panginoong Kristo ang kasalanan, ang kamatayan at ang mga kampo ni Satanas. At tayong mga sumasampalataya sa Panginoong Kristo, meron tayong ganung klaseng pag-asa. Kaya sabi dito, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So, kung tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa,
'di ba? Yung orthokoinonia, palagi kong binabanggit, favorite ko yung term na yung tatlong yun. So, yung right fellowship, yung hindi lang basta fellowship, hindi lang basta koinonia, pero yung right fellowship sa atin sa bilang magkakapatid. Meron tayong unity, meron tayong pagmamahalan, meron tayong kagalakan sa paglilingkod sa isa't isa, alang-alang sa Panginoon. Talagang makikita natin ang Diyos ay natataas, napaparangalan. At yun yung nais ng Panginoon. Yun yung tinuturo ni Apostle Paul na pag ginawa na nila yon, makikilala ng mga tao sa pamagitan ng pamumuhay ng mga mananampalataya kung sino yung atin pong sinasamba. So yun po, yung Christ-like humility. Yan. Yung isa po na in-emphasize dito is the righteousness by faith. Yan, ang sabi po dito sa Philippians chapter 3, verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan, tinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Yan. So, yung righteousness natin ay hindi sa pamagitan ng ating effort, 'di ba? Pero andyan din yung isang verse na work out on your salvation, 'di ba? Yung pero hindi tinutukoy doon na ang kaligtasan natin ay sa pamagitan ng sarili nating gawa. Binanggit na rin yan doon sa Ephesians chapter 2. Hindi sa pamagitan ng effort natin para hindi tayo makapagmayabang, hindi tayo makapagmalaki. Pero kung bakit binabanggit na ito ay kailangan nating pagsumikapan na ipamuhay sapagkat tayo ay iniligtas na ng Diyos at nais ng Panginoon na yung bunga ng pananampalataya ng mabiyayang pagliligtas ng Diyos na ating naranasan ay makita sa ating pamumuhay, sa paraan ng ating pananalita, sa ating pag-iisip, sa ating pagkakaisa, sa ating pagtugon sa mga sitwasyon ng ating mga buhay, at hindi ito sa pagsunod sa kautusan. Palaging binabanggit ni Apostle Paul yan. 'Di ba? Pero hindi tayo tinuturuan ni Apostle Paul na sumuway sa kautusan. Ang sinasabi lang ni Apostle Paul na mas maging mataas sa lahat, ang pinakamahalaga, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. 'Di ba? Ganyan din naman ang tinuturo ng Panginoong Hesukristo. Every time na nire-rebuke niya yung mga Pharisee, kasi gusto ng mga Pharisee na magmukha silang mabait, mabuti sa harap ng mga tao. So, ang ginagawa ni Jesus, nire-rebuke ni Jesus yung mga Pharisee. Katulad ng Sabbath, ang mga si Jesus nagpagaling ng Sabbath, ang mga Pariseo ay pinansin yun at si Jesus ay ni-rebuke. Bakit daw si Jesus nagpapagaling ng Sabbath, di ba? Ganun kabulag yung mga mata nila. Di ba? Hindi nila nakita yung miracle working power ni Jesus. At di sila sumampalataya. Kasi nga, ang nasa kanilang paningin ay yung pagsunod sa tradisyon, sa kautusan at kanilang relihiyon. Pero in-emphasize sa atin ng Panginoong Hesukristo, gaya ng sulat ni Apostol Pablo, na ang ating pagiging matuwid ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Ano po? Na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan dahil sa paghahandog, excuse po, at sakripisyo na ginawa ng Panginoong Hesukristo. At hindi sa pagsunod sa anumang kautusan. Hindi sa pagpapatuli, hindi sa uh, hindi sa pagbilang kung ilan yung nasusunod natin na kautusan sa paggawa ng mabuti, pero bahagi naman po yun. Walang masama na sumunod tayo sa mga kautusan. Huwag lang nating iisipin na yun ay paraan para tayo ay maligtas. Di ba po? Hindi pinagbabawal ni Apostle Paul dito yung pagtutuli dahil ayaw niya lang. Sinasabi ni Apostle Paul, katulad dun sa Galatians, na
Kung gagawin mo yan, dahil iniisip mo na yan ang magliligtas sa'yo, ipaputol mo na rin yan. Di ba? So, hindi yun yung nais, hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, maintindihan natin na ang kaligtasan ay buhat sa masaganang biyaya na tinanggap natin sa Panginoon. Kaya nga sa greetings ni Apostle Paul sa chapter 1, verse 2, sumainyo nawa ang kagandahang loob, di ba? Yung saving grace ng Panginoon at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Kristo. So yung peace na yon ay nanggagaling sa saving grace ng Panginoon, di ba? Favorite natin, the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Di ba? May His face turns towards you and give you peace. Yun. So yun yung grace ni Lord. Kaya tayo makakaharap sa Panginoon hindi dahil tayo ay naging malinis sa sarili nating gawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Kristong luminis sa atin. Yan. Yan. So ito, ang binanggit na po natin kanina, yung Christ hymn, yung kenosis, may mga ano din po dyan, may mga pag-uusap ang mga Bible scholars kung si Apostle Paul ba talaga ang sumulat niyan o ito ay isang hymn na common sa mga mananampalataya. Pero regardless sa sumulat, naniniwala naman tayo na ito ay may laman na katotohanang pundasyon din po ng pananampalataya natin sa Panginoon. So, ayun. So, yung humble servanthood ng Panginoon, na-emphasize din po dito kung paano ang Panginoong Kristo ay nagpakumbaba, tayo nga rin po ay kalooban ng Diyos na magpakumbaba. Dito po sa Philippians, ito lang yung parang nabanggit na mayroong konting conflict. At hindi gaano si Apostle Paul dito naging mabigat sa pananalita. Ang sabi niya dito, yan. Kaya nga mga kapatid na minamahal sa chapter 4, verse 1, at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Nakikiusap ako kina Euodia at Sintike na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa inyo at tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. 'Di ba? May problema din na in-address si Apostle Paul. Pero iba yung approach niya dito, 'di ba? Magkasundo na kayo. Kung ano yung inyong hindi pinagkakaunawaan, ay mas mangibabaw ang inyong pagmamahal. Kumbaga yun yung sinasabing Apostle Paul. Mas mangibabaw ang inyong pagiging magkapatid sa pananampalataya. Hindi mahalaga itong mga pinagtatalunan ninyo, pero mas mahalaga ang inyong relasyon sa Panginoon sa isa't isa. 'Di ba? Parang yan yung gustong iparating ni Apostle Paul. Pero ito lang yung word na kanya sinabi, 'di ba? Nakikiusap ako, magkasundo kayo. Yan, 'di ba? Very straightforward. Isang paghimok ng isang ama sa kanyang mga anak. Parang ganun yung approach ni Apostle Paul po dito. At hindi po natin magagawa yan kung wala tayong ganitong klaseng puso katulad ng sa Panginoong Kristo, yung humble servanthood natin. Hindi natin yan magagawa. Kung tinitingnan natin sa sarili natin na dapat tayong pinaglilingkuran, dapat pag kami gawain, tayo yung unang hinahatidan ng pagkain, tayo yung laging dapat nababanggit sa pulpito, tayo yung dapat palaging feeling ay VIP, di ba? Wala tayong heart ng servanthood ng katulad ng sa Panginoong Kristo. Pero kung ang laging nasa puso natin ay unahin yung pangangailangan ng ating mga kapatid. Hindi naman dahil hindi tayo mahalaga, no? At pinagbabaliwala natin yung kailangan natin. Pero pag nakita natin, kapatid kong to ay kailangan ng aking tulong. Ang kapatid kong to, kailangan ng aking pangunawa.
Ang kapatid kong 'to kailangan ng pagmamahal ko, kailangan ng pagpapatawad, kailangan ng pagpapayo, 'di ba? So, 'yun po yung nais iparating sa atin ng example ng Panginoong Jesucristo na ine-emphasize din po ni Apostle Paul dito sa kanyang sulat. At nandun na nga sa sunod na verse na yun sa Philippians chapter 4, verse 4, yung binanggit natin kanina na magalak. Ano po? Magalak kayong lagi. Inulit ko magalak kayo. So, Christ's exaltation and lordship. Yan, nakita din po natin dun sa theme ng ah, nitong sulat ni Apostle Paul sa Philippian Church na itinaas ng Panginoon ng Diyos ang Panginoong Jesucristo sapagkat ito naman ay karangalan nasa kanya na nung una pa man. Yan. Kaya makita natin yung example ng Panginoong Jesucristo na hindi natin kailangang bilhin o hindi talaga natin kaya. Hindi natin kayang bilhin, hindi natin kayang hingiin, hindi rin natin dapat ipagmakaawa yung respeto o yung pag-exalt sa atin sa o pag-promote sa atin ni Lord o yung respeto ng mga tao sa ating paligid. Ito'y bagkus binibigay kusa sa atin ng mga tao sa pamagitan ng dakilang biyaya ng Panginoon kasi genuinely pinapakita din natin yung puso ng Panginoong Jesucristo. Yung example ng Panginoong Jesucristo na tutunan natin sa Kanya. Pwede po kayong mag-interact kung gusto niyo pong mag-share, mag-tanong dito sa chat ay pwede ko po yung mabasa. Christ as the center and strength. Yan. Talaga ng mga very Christ-centered ang sulat po ni Apostle Pablo. Yan. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, 'di ba? Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ito ay hindi basta random na lakas na inisip natin dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Panginoon, gusto kong lumipad, ako'y lilipad. Hindi. Ibig sabihin, bibigyan tayo ng Panginoon ng lakas sa panahon na kailangan natin dahil ang lakas na yun ay nanggagaling sa Panginoon. Lalo, yung contentment, yung context nito, di ba? Kasi ang context talaga nito, sinasabi ni Apostle Paul na naranasan niyang managana, naranasan niyang maghikahos, pero sa lahat ng pagkakataon, natutunan niya na yung sekreto kung paano maging masaya sa lahat ng panahon. Nagawa niya yon, na-overcome niya yung lahat ng pagsubok kasi ang Panginoon yung naging kalakasan niya. At ito pa yung isang emphasis, no? Tinanong ko kanina, possible ba talaga na magalak tayo lagi sa Panginoon? Possible po yun. Kung ang ating source of strength and joy ay ang Panginoon lamang. Diba? So, pwedeng dumating pa rin tayo sa slight disappointment ng buhay natin, pero ibabalik tayo ni Lord doon sa faithfulness niya. At yun yung magiging dahilan kung bakit kakayanin natin maging magalak at makontento at magpasalamat at maging masaya. Ano po? So, yun po. Yan. Ito po, isang passage din na binanggit dito sa Philippians, to live is Christ, to die is gain. Yan. Dito po yun sa Philippians chapter 1, verse 21. Pero, pwede po nating basahin mula sa verse 19. Ano po? Ang pag-asang ako'y makakalaya sa pamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Heso Kristo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o kamatayan. Yan. Sapagkat para sa akin ang buhay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. So, dito po sa slide natin, basahin ko po. Paul writes from prison yet declares that life itself is Christ and death is gain. His perspective transcends earthly suffering, rooted not in circumstances but in union with Christ. Whether living or dying, the believer remains in Christ's hand. For believers, this passage reframes trials and mortality. Suffering becomes participation in Christ's mission. Death becomes a doorway to greater nearness to Him.
The call is to hold life loosely in Christ supremely with steadfast hope and fearless faith. So, yung example ni Apostle Paul, hindi ibig sabihin ay hopeless siya, kaya niya nabanggit to. Sa makatuwid, sobrang hopeful ni Apostle Paul, kaya niya to sinabi, di ba? Ang mabuhay ay para kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Ibig sabihin, araw-araw, tinitingnan niya sarili niya na kapag bumabangon siya, ano yung magagawa ko para maparangalan ng Panginoon? Sa paanong paraan ako magiging pagpapala sa araw na ito? 'Di ba? Kasi tayo bilang Kristiyano, ang threefold calling natin, number one is for the edification, exaltation of God, ano? Yan, madalas daw po itong text sa burol ng patay. Pero alam niyo po, kahit sa buhay, dapat ito ang ating ating pinanghahawakan, 'di ba? So, out of context daw ba pagka ginagamit ito sa burol ng patay? Hindi naman po. Hindi to out of context. Pero, ang makikinabang na po nito at lagi naman kahit anong ating dalhin sa mga burol na mensahe ng Diyos ay mga buhay. 'Di ba? Pero kapag lalo na kapag ka ang isang namatay ay umuwi na sa Panginoon ay mananampalataya, 'di ba? Ito yung labis na kagalakan. Assurance po ito sa kanyang lugar na pinuntahan. Sabi nga ng mga preacher na narinig ko, ang Kristiyano daw kapag namamatay, lumilipat lang ng lugar. 'Di ba? Lumilipat lang daw tayo ng lugar. Kahit naman yung mga hindi Kristiyano, lumilipat din ng lugar. Kaso yung kanila paghihirap, yung mga sumasampalatayang totoo sa Panginoon, dun sa kaginhawaang inihanda na ng Diyos. So, yun po, nais ng Panginoon na ito ay panghawakan natin. 'Di ba? Kapag tayo ay nabubuhay pa, ang number one na calling sa atin ni Lord is exaltation. Ano? Iparangalan natin yung pangalan ng Panginoon. Pangalawa is edification, palakasin natin ang ating kapwa mananampalataya, magkaroon tayo ng fellowship. Hindi pwedeng Kristiyano tayo, tas tayo lang mag-isa. Hindi pwede yun. Ano po? Kailangan meron tayong fellowship na kinabibilangan kung saan tayo ay napapalakas at naging daan ng kalakasan. At pangatlo po, yung evangelism. Ano po? Hindi pwede na itinataas natin ang pangalan ng Panginoon, pinapalakas natin ang ating mga kapatid, tapos hindi naman tayo lumalabas, hindi tayo nagbabahagi ng mabuting balita. Hindi rin pwede na pinapalakas natin ng mga mananampalataya, lumalabas tayo sa mga hindi mananampalataya para ibahagi mabuting balita. Wala naman tayong time para kay Lord, para i-exalt siya, 'di ba? Hindi rin pwede na tayo ine-exalt natin si Lord tapos lumalabas tayo sa mga hindi mananampalataya tapos sa loob ng fellowship natin hindi tayo nagiging daan ng edification. So, for us to live is for Christ. 'Di ba po? Lahat ng gagawin natin, magtataas ng pangalan ng Panginoon, magpapalakas sa mananampalataya, magdadala ng mabuting balita sa mga hindi mananampalataya para sumampalataya sila sa Panginoon. At pag dumating ang panahon na tayo ay lumisan sa mundong to, wala tayong takot. Dapat nga mas magkaroon tayo ng kagalakan kasi alam natin na dadalhin tayo ng Panginoon sa mas mainam. Ano po, kaya nga sabi ni Apostle Paul dito, hindi nagtatalo yung kalooban niya. Gusto niya nang umuwi sa Panginoon, pero gusto niya pang mabuhay alang-alang sa mga mananampalataya. Grabe, no po. Ako, may nabanggit nga po ako na doon sa isa pong pinagtuturuan ko na isang pangarap ko. Sabi ko, kasi may mga youth fellowship tayo, di ba? May mga children's ministry tayo. Pero bibihira yung mga nagtuturo sa mga matatanda. Tama po ba? Yung mga senior natin, kadalasan ma-attend na lang sila sa church eh. Pero isang maganda po yan, pangarap ko po yan at pwede nyo ring gawin na kung kaya nyo po sa inyong local church, yung seniors ministry. Yan. Na ang mga ituturo po natin sa mga senior na ito ay yung kagandahan ng langit, yung kahalagahan ng buhay, at yung kawalan ng takot sa kamatayan na habang tumatanda sila, na-appreciate nila ng mga matatandang ito na ako'y buhay pa, pwede pa akong maglingkod sa Panginoon kahit di na ako makahayo, di na makatugtog, di na makakanta, pero may ibang area ng ministry na pwede silang gawin katulad ng pananalangin, pagpapayo sa mga mas bata, ano po,
pagtuturo ng mabuting balita, at kung dumating sa panahon na sila ay umuwi sa piling ng Diyos, may ngiti ang kanilang mga labi kasi alam nila ang isang mananampalatayang Kristiyano, kapag namatay sa buhay nito, pakinabang yun. Kasi makakasama niya na yung kanyang lumikha. So, ito po ay dapat nag-encourage sa atin. Itong verse na to, hindi natin gamitin lang to sa mga burol. Gamitin natin to sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi po ito nakaka-depress. Very hopeful ang verse 2 na ito. Pag mabuhay tayo ng lubos para sa Panginoon. At kung tayo mamatay man, alam natin na mayroong buhay na walang hanggang nag-iintay para sa mga sumampalataya sa Panginoon. At sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo, bibigyan tayo ng bagong katawan. Ano po? Pagdating natin sa langit, hindi na natin tatawaging pinsan o anumang relationship natin doon sa langit, yung mga biological na kamag-anak natin dito sa lupa, bagkus lahat tayo magkakapatid sa Panginoon. Yan, purihin po ang Diyos. So, yan, yung kenosis, yung self-emptying po, nabanggit na naman natin po yan kanina. Na hindi lang yan basta hindi hinubad ni Jesus yung pagiging Diyos niya, ano po. Huwag po nating tuturo yun. Nasa kanya pa rin yung pagiging Diyos. He is fully God. Dinagdag niya lang yung pagiging tao sa kanyang nature, sa kanyang divine nature. Kaya siya ay naging fully God and fully man at the same time. At hindi siya naging mas mababa sa Ama, hindi rin siya mas mababa sa Holy Spirit o mas mataas sa Holy Spirit. Sila ay pantay-pantay, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu Santo. Sila ay iisang Diyos. Ano po, sa tatlong persona. So, itong paliwanag natin sa Trinity ay very mysterious ito. Pero tayo naniniwala at sumasampalataya na meron lamang iisang Diyos. Yan, at hindi tayo naniniwala sa tatlong Diyos, ano po, merong iisang Diyos sa tatlong persona at ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Yan. Ngunit sa kanyang pagkakataong tao nga po, ipinakita dito na ang Panginoong Kristo ay naging masunurin. At yun po yung pattern na tinuturo sa atin ng Panginoon. Yung humility, yung faithfulness, yung obedience sa kalooban. Ito po, yung binabanggit ko kanina, work out your salvation. Sa Philippians chapter 2 verse 12, sabi po dito, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin. Ngayong ako'y malayo sa inyo, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Panginoon. Yan, diba? Pagka binasa natin sa English version, work out on your salvation, parang feeling natin ng salvation natin ay nasa atin. Pero wala po sa atin. Ano? Kung bakit sinabi lang na uh, ito ay gawin natin, di ba? Yung term na ginamit, work out on your salvation, ibig sabihin na is ng Diyos na ipagpatuloy natin yung pamumuhay bilang mananampalatayang Kristiyano sa paggawa ng mabuti, yung ating pamumuhay bilang ligtas na, lumayo tayo sa kasalanan, at sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Yun yung nais ng Panginoon. Yan. Gusto ko pong basahin yung chat niya, Dr. Joel. Philippians 1:21 challenge every believer. Paul's testimony reminds us that when Christ is our life, we need not fear death. Living means serving Him faithfully. Dying means being with Him forever. Amen. Praise God po. Totoo po yun. Kaya kahit habang nandito pa po tayo sa lupa, habang tayo buhay, dahil tayo niligtas ng Panginoon, mamuhay tayo bilang ligtas. Pag tayo ay umuwi sa Panginoon, sa pamagitan man ng kamatayan o ng muling pagbabalik ng Panginoon, alam natin na lulubusin ng Panginoon yung kaligtasan po na tinanggap natin. Nakalagay po dito sa slide natin, avoid legalism. Salvation is not earned by works. Kung iniisip niyo po na ang salvation natin ay nawawala, medyo mahirap po yun. Kasi wala naman tayong effort para matanggap ang salvation natin.
At bakit mawawala ang kaligtasan? Hindi naman nawawala ang nagliligtas. Ang tunay na kaligtasan ay nasa buhay na ng isang mananampalatayang Kristiyano. Ano po? At kung totoo tayong ligtas, iingatan ito ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritong nasa atin. Hindi tayo pwedeng magsabi na, ay, yung taong yun dati nag-church yan. Yan ay dating ligtas, ngayon hindi na yan ligtas. Hindi po tayo pwedeng makapagsabi patungkol sa kaligtasan ng isang tao. Tanging ang Diyos ang nakakaalam ng ating kaligtasan. Pero hindi po natin pwedeng gamitin license yon na once saved, always saved. Kahit anong gawin ko, magpakasama man ako, gumawa ako ng kasalanan, hindi mawawala ang kaligtasan ko. Mali rin po yung pagkakaintinding yun. Ano po? Hindi tayo naligtas dahil gumawa tayo ng mabuti. Naligtas tayo dahil ginawa ng Panginoong Kristo ang pinakamabuting hindi natin kayang gawin. Walang iba kundi yung pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. At sa pananampalataya natin, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Pagka ba tayo nagkakasala, nawawala ang kaligtasan natin? Hindi po nawawala ang kaligtasan natin. Nalulungkot ang banal na Espiritu Santo. Pero ang totoong ligtas at iniligtas na ng Panginoon, hindi na namumuhay sa kasalanan. Magkaiba po yung bumabagsak sa lifestyle mo yung kasalanan. Ano po? Magkaiba yung isang Kristiyanong bumagsak sa kasalanan at ibinangon uli ng Panginoon sa lumulubog sa kasalanan at iniisip niya na ako iligtas, hindi na ako mawawala sa kaligtasan ng Panginoon, ako'y magpapakalugpok na lang sa kasalanan. Hindi po. Questionable ang salvation ng isang taong sinasabing siya'y sumasampalataya sa Panginoon pero hindi naman sumusunod. Di ba po? Yun po yung nais ng Panginoon na maintindihan natin. Kapag sinabing work out on your salvation with fear and trembling, ang Diyos yung kumikilos sa atin para makagawa tayo ng mabuti. May pagsubok, tutulungan tayo ng Panginoon na mapagtagumpayan yun. Kung bumagsak tayo, andyan ang Panginoon para tayo ay muling ibangon. There is no condemnation for those who is in Christ Jesus. The goodness of God brings us to repentance. Kung totoong sumasampalataya tayo sa Panginoon, nalulungkot tayong lubos pag tayo nagkasala. Lumalapit tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng tawad, humingi tayo ng lakas para wag na natin maulit yon. Yun yung katunayan na tayo niligtas ng Panginoon. Pero pag walang conviction sa puso ng isang tao, gawa pa rin siya ng gawa ng isang bagay na hindi nais ng Panginoon at walang talagang repentant heart, questionable ang salvation. Ano po? Pero every time na nararanasan natin yung grace ni Lord, di ba? May kanya-kanya tayong kahinaan, pero hindi inaalis ni Lord yung kahinaan natin para sa kanyang lakas tayo manangan. Hindi din nais ng Panginoon bumagsak tayong paulit-ulit sa kasalanan. Nais ng Panginoon maging matatag tayo. Kaya nga nandyan, sinasabi po ng Panginoon, manangan tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na sumasa atin. Ayan po. So ito po sa Philippians 3:2, beware of the dogs. Ito po yung mga tao na naglalagay ng extra burden. Si Jesus Christ nga, dinala niya na lahat ng bigat sa krus ng Kalbaryo. Kasi itong mga Judaizers na to, naglalagay na naman sila ng panibagong bigat. Di ba? Wala ngang tao na makasunod sa batas ng 100%. Yung Ten Commandments, para yung chain. Ano po? Pag yung 10 na yan, may isa na hindi ka nasunod, mapuputol yung chain. Ibig sabihin, parang hindi ka na rin sumunod sa lahat. Pero salamat dahil sa pagsunod ng Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi na pinabubuhat sa atin ng Panginoong Kristo yung isang burden na hindi natin kayang buhatin. Ang utos na ibinigay sa atin ng Panginoon, magmahalan tayo bilang magkakapatid. At mahalin natin ang Panginoon ng buong puso, buong pag-isip, buong lakas. Ano po? Ng ating buong pagkatao. Kaya nga po itong mga Judaizers na ito na pinipilit yung mga Gentiles na magpatuli. 'Di ba? Galit na galit si Apostle Paul sa kanila kasi iniisip nila na superior yung Judaism kaysa sa Christianity. Which is hindi naman. Kasi ang Christianity hindi naman to religion. Relationship ito sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus, kung nais mong maligtas,
kailangan mong ma-born again. Yung born again sa atin ngayon, kahit sa panahon natin, ito ay inaanong religion sa John chapter 3, di ba? Hindi naman religion. Sabi, tandaan mo, ang sinasabi ko ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pagkahari ng Diyos. Ito'y experience na nararanasan ng isang taong sumasampalataya sa Panginoon. Kaya mag-ingat tayo kapag kami mga nagtuturo sa atin ng mga bagay na parang dapat nating sundin na legalism, ito hindi sa Panginoon. Ano, may mga minor na usapan na pwede nating pagtalakayan, pero hindi naman talaga lubos makaka-apekto sa kaligtasan natin. Halimbawa, kung kayo po tatanungin ko, ang Kristiyano ba pwedeng kumain ng dugo o hindi? Siyempre may magsasabi sa inyo, Pastor, sabi ng Bible, wag bawal daw. Bawal daw kumain ng dugo kasi the life of the flesh is in the blood. Sinabi rin sa Acts, bawal kumain ng dugo. Sabihin naman ng iba, ay okay lang yan, Pastor, kasi lahat ay nilinis na ng Panginoon. Diba? Pag tayo nag-away-away doon, sinong panalo? Eh di ang kaaway. Kasi nasira ang relationship natin. Diba? Pero kapag nagkaisa tayo na gawin ang pinakamainam, o kung ang kapatid mong yan hindi kumakain ng dugo, ikaw kumakain ka ng dugo, mas matatag ang pananampalataya mo kaysa sa kanya. Alam mong pag kumain ka ng dugo, yung kapatid mong yun matitisod, di wag ka naman kumain ng dugo. Di ba po? Wala namang mawawala sa iyo. Wala ring mawawala sa kanya. Pero kung maintindihan niya na wala sa dugo ang kaligtasan, pwede kayong magkasundo. Pero alam naman natin, scientifically, meron talagang dalang mga bakterya ang dugo na pwede makaapekto sa biological system ng ating katawan. So, sa atin na yon, di ba? Pwedeng makaapekto sa ating kalusugan. Kaya pinagbawal yan, ceremonially unclean itong mga bagay na ito kasi hindi sa healthy sa katawan ng tao pag kinain natin. Pero hindi nakaka-apekto yan sa kaligtasan natin. Ganyan din yung mga Judaizers na yan. Sinabi yung beware of the dogs. Nung panahon ng sa Israel, yung mga aso, hindi katulad ng aso natin ngayon domestic na alagaan, ginagala sa SM, naka-diaper pa. Nung unang panahon, yung mga aso talaga doon, scavenger sila. 'Di ba? Talagang dumadating sila para mga lobo, kumpulan sila, tapos hanap silang pagkain. Ganun. Ganun yung idea ng aso. 'Di ba? Siguro may ilan sa kanila nag-aalaga ng aso, pero hindi katulad sa atin sa panahon natin. Kaya ganyan ang kapag ka inihalin tulad ka sa isang aso noong unang panahon, ay talagang napakatinding salita niyan. Yan. Yeah, I can do all things through Christ who gives me strength. Ito po ay kaya difficult passage po yan kasi most ng kumo-quote niyan ngayon out of context, 'di ba? Hindi nag-review sa exam. Tapos sasabihin, I can do all things through Christ who gives me strength. Kahit di ako nag-review sa exam ko, makakapasa pa rin ako. Ang hirap naman nun. Contradicting yun sa character ni Lord. Tinuturuan tayo ng Lord maging diligent, tapos gagamitin natin yung verse, pantakip sa ating katamaran. Hindi naman yun. Hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Nais sa Panginoon makita yung konteksto kung bakit sinulat ni Apostle Paul yun. Sinabi ni Apostle Paul, dumaan siya sa matinding paghihirap, dumaan siya sa mga pangangailangan at kasaganaan, pero natutunan niyang maging masaya dahil alam niya ang lakas niya ay nagmumula sa Panginoon. Diba po? So, kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, yun yung magiging tunay nating kalakasan. Ayan po. So, ito po yung mga ilang biblical connections sa Old, sa New Testament, sa parallel sa Pauline epistles. Makikita naman talaga po natin, minsan may mga similarities sa sulat ni Apostle Paul. Minsan po ay merong hindi siya nabanggit dun sa ibang area na nababanggit niya sa kanyang sulat. Pero lahat naman po ito ay tungkol sa Panginoong Kristo. Ano po? At sa atin pong, yun po yung maganda kay Apostle Paul eh. Mapapansin po natin, every time nasusulat siya, magsiset siya ng theological foundation. Tapos sa second part, yun yung practical naman na na ma-apply ng mga Kristiyano sa araw-araw na pamumuhay.
Yun po yung palaging ine-emphasize ni Apostle Paul. At yun nga po yung pagiging citizen ng langit, yan, at yung joyful perseverance, yan, ilang beses sinasabi ni Apostle Paul, magalak kahit sa paghihirap, may kagalakan, manatili, yan po yung theme ng sulat ni Apostle Paul. Ayan, heavenly minded living. Ang halaga din po niyan. Sa chapter 1, sa chapter 2, binanggit po ito. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Anong kaisipan yung sinasabi ni Lord? Ni Apostle Paul? Ano po? Sa pamagitan ng Panginoon, ng Banal na Espiritu Santo na dapat maging kaisipan natin. Sa verse 5 po ng chapter 2, ang sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. At sa Philippians chapter 4 verse 8, ang sabi dito, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yun. So yun pala yung nais ng Panginoon na maging mindset natin. Yan, magpatuloy sa ating takbuhin, dun sa goal natin. Focus din tayo sa Panginoong Hesus. Makontento tayo, maging mapagpasalamat. Yan, nandito po yan sa chapter 4, verse 4 hanggang 8 na kung ano man yung ating pinapanalangin, panalangin natin ng may pasasalamat, huwag tayong mabalisa at manangan tayo, magtiwala tayo sa Panginoon sa araw-araw. Po, dahil ang lakas natin ay mula sa ating Panginoon. So yan po. Ito yung pwede po nating ma-apply sa ministry, yung partnership natin sa gospel, tulad po ng Philippian Church. Makiisa tayo, magbahagi tayong mabuting balita. Kung meron tayong tinanggap mula sa Panginoon, maliit man yan o malaki, tumuwang tayo sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, ang Philippine Church, hindi sila pinakamayaman sa Macedonia. Ano po, hindi rin naman sila sobrang hirap. Pero, sila ang pinaka-generous. Paano sila nakakatulong? Pinapadala nila kay Epaphroditus, kay Epaphras, yung tulong nila para sa paglilingkod ni Apostol Pablo sa Panginoon sa pagpunta sa mga ministry. Dito sa atin, pwede rin nating i-apply yan. Kung may ilan sa atin, blines ng Panginoon, gusto niyo po maging partner dito sa MBS, pwede kayong mag-approach kay Doc Roderick. O Pastor, o Doc Roderick, ito'y maliit lang, ari ay ilang daang piso lamang o kung ano mang inyong pinaabot sa MBS. Pero alam niyo po, grabe, papalaguin niya ng Panginoon. Meron tayong bahagi sa kingdom building ni Lord, at hindi lang naman sa MBS, sa mga local church natin. Kapag tayo ay nagbibigay sa Panginoon, sa gawain, may contribution tayo sa pag-abot sa mga mananampalataya o personally doon sa mga lingkod ng Panginoon na nilalagay ng Diyos sa puso ninyo, mga missionary, pastor, evangelista. Every time na nagko-contribute tayo sa kingdom ng Lord, may bahagi tayo sa mga inililigtas ng Panginoon. Lalo na kung maghahayag tayo ng mabuting balita, di ba? Pagka ginagamit natin itong mga natutunan natin dito sa Bible School, sa pagtuturo ng mabuting balita, yan. Dapat po ay hindi manatili sa isip lang. Magkaroon po tayo ng humility and unity, perseverance with joy, and Christ-centered. At dito na po ako magtatapos. Maging magalak po tayo palagi sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang kalooban po ng Diyos ay isang buhay na mayroon kabuluhan. Ang buhay na sa Panginoon lamang nakapailalim. Ano po, at ang sabi po ni Apostol Pablo, hallelujah, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Lord, salamat po sa pagkakataon na kapagtalakayan kami dito po sa aming klase, sa Pauline Epistles. Alam namin, Panginoon, na marami pa kaming pwedeng pag-usapan, pero punong-puno po ng kagalakan ng puso namin kasi
Alam namin pinahalagahan mo kami. Minahal mo kami, Panginoon. Binilang mo kami bilang anak mo at nakilala ka namin, Panginoong Jesucristo. Kung merong pinakamagandang nangyari sa buhay namin, walang iba kundi ang makilala ka at malaman ang purpose mo sa aming buhay. Dalangin ko po, O Diyos, na kayong magpala sa bawat isa. At salamat po muli sa buhay ni Apostol Pablo, ni Timoteo, ni Epaprodito, ng church sa Philippi, Panginoon. Na hanggang ngayon, napapakinabangan po namin ang mga sulat na ito at naging matatag ang aming pananampalataya. Lord, malapit na po kayong bumalik. Nawa, matagpuan nyo kaming nagtatapat sa maliit man o malaking iyong pinagkatiwala. Magkatuwangan po kami sa paghahayag ng mabuting balita at nawa, palagi naming alalahanin ang isa't isa ng may kagalakan sa aming panalangin. Salamat po aming Ama sa kapangyarihan, pakikipisan, patnubay, pananahan ng Banal na Espiritu Santo. Salamat po sa kagalakan, dulot mo, Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng kaligtasan ng aming tinanggap. Amen, amen, at amen. Purihin po ang Diyos at God bless po sa bawat isa.